Kapag palaging brand out, mga generator talaga yung isa sa mga solusyon. Yun nga lang, mura pa din yung hinahanap natin. That's why ito ngayon, less than 5,000 pesos na generator. Ito naman yun yung ating i-review. Ito siya, ganito yung kanyang itsura. Ayan. So, ayan. Actually, meron siyang basag nung na-receive ko. Ayan, oh. Meron siyang mga pingkot yan, pero inayos ko na lang. Tapos dito sa may tangkay, meron din. Pero naayos ko naman. Ito ay 2 HP, 2 horsepower na generator. At ang bala nito ay gasolina. Tapos, ayan, ito yung ating buhayan, choke, voltmeter, fuse, at yung saksakan natin. So, ayun lang. Ito yung higitan natin. Ano pa bang meron dito? Spark plug. Tapos, ayun, yun lang, wala na. Ito yung mga kasama niya sa package. Ito yung kanyang manual. Tapos, itong takalan ng langis. At itong pangbukas ng spark plug. Tapos, dito sa ating taklob, sa gas tank, ito, meron siyang kasama ditong salaan para sa gasoline. Ayan. Bali, ang capacity nito ay 4 liters ang capacity ng tangke. At ito rin ay nilalagyan ng langis. That's why bumili rin ako ng tute. So, bali, ang kanyang ratio ay 50:1. So, kapag 1 liter na gasolina, maglalagay ka ng 0.2 liter na langis. 2 liter naman na gasolina ay 0.4 na langis. 3 liter na gasolina ay 0.6 liter na langis. At 4 liter na gasoline ay naglalagay tayo ng 0.08 na langis. Pero meron naman siya ditong takalan ng langis. That's why madali na siya nating malalagyan. Ito, meron na rin siyang sukat dito. Yung kanyang rated voltage ay 220 volts, 60 Hz na range. Pero syempre pure sine wave naman siya. At yung kanyang rated power ay 800 watts. Although kaya niya magbigay ng 950 watts base dito, pero yung rated power niya lang is 800 watts para mas tumagal. Lagyan ko na siya ng gasolina, tatry na natin siya. Titingnan natin kung ilang oras tatagal yung 4 liters na gasolina. So, bali ito ay 4 liters. Ayan. Meron naman siya ditong salaan. So, try natin din eh. Let's see. Tingnan natin kung sakto nga ito dito. Yan. Kailangan lang kapag nalagyan ng gasolina tsaka magbubuksan ito, dapat ay walang gaanong malayo sa cellphone. So, managsisilab kasi baka dumiklap. Delikado. At bawal din itong gamitin sa loob ng bahay. Kaya dito ako sa labas ngayon. Sabi kasi 4 liters daw yung kaya nitong tangke. Oops. Sobra. Yan. Sobra pa siya. Lampas siya ng 4 liters. Paano ko pa ito malalagyan ng langis? Tapos, yung langis naman ay 50:1. Ilan ba yon? So, 4 liters. Sabi natin 4 liters. 0.08. Ang lalagay ko dito ay tute. Hindi ko lang po talaga yung lalagay langis dito. Wala nakalagay sa manual ko ng klase. Pero, ito yung lalagay natin. 4 stroke oil. Gawin natin 0.08. So, sakto dito. Sakto. Yan. Ito. Oops. Actually, kulang pa dapat to. Pero dahil nga, sobra naman yung ito na lang yung ilalagay ko. Oh. So, after takloban, dapat to i-shake muna. Para siguro magkalat or mag-mix yung oil at gasoline. So, try na nating buhayin. So, number 1 gagawin ay ito. Bubuhayin natin yung fuel. Gaganyan natin. Ito naman. On natin yan. Tapos itong choke, ilalagay dyan. Sabay, higit natin dito. Okay. Yan. Tapos ibabalik. And now, check natin yung voltage. Nasa 200 plus. 200 plus yung voltage. Balik yung papatay ko natin dito. Gumana na guys yung generator. Yun nga lang, hindi gumana dito.
napansin ko na mahina pala yung voltahe. Ito kasing sa Bluetti na to, nadedetect na ko pag mahina yung power, mahina yung voltage, hindi siya gumagana. And trinay ko naman sa electric fan, masyado ding mahina. So try ulit natin, tingnan natin din eh. So unahin muna natin dito sa power station na Bluetti. Tingnan natin yung power niya dito, kung gagana. Okay. Ito yung electric fan natin. Sagad na to kaso mahina. Wala. Mahina yung power. So gumagana siya, yun nga lang yung power niya mahina. Tapos yung voltahe niya dito naga-fluctuate. Bumababa, tumataas. Umaabot lang, maximum na ang 200 volts. Tapos bigla rin bumababa. Kaya ayaw tanggapin ng Bluetti. Pero makakapag-charge pa naman tayo doon sa Bluetti na to gamit tong power generator. Gagamit tayo ng charger. Ito ay 60 watts. So try natin mag-charge i-charge natin yung Bluetti gamit yung charger. Ito kasi yung Bluetti, pwede siyang i-direct sa kuryente. Pwede rin naman gumamit ng charger. Kaso sa direct sa kuryente ayaw. Sensitive sa power kasi UPS din yon. So dito, try natin dito sa charger. Wala lang kuryente ngayon. Hindi na lumabas. Kanina may power pa, ngayon wala na. Sa panga ulit. Nasira na yata yung charger kasi saksa ko dito sa generator. Nag-fluctuate kasi yung power ng generator kanina. Tumataas, humihina. Nakasira lang siya ng appliances. Daig pa nito yung modified sandwich. Sa modified sandwich, pababa, pataas. Ito mas lalong malma. Try natin ibusin yung laman ng gasolina. Gagamitin ko yung charger ng laptop. So far, gagana siguro to. $85 watts ito. So eto na, papatay na natin itong ating dito kayo. Ito yung mga chinards ko kanina. Bale, tatlong power station, isang Bluetti, isang Thunderbox, tapos isa nitong NSS power station. Tapos, malapit na sila mag-full charge kaso maingay na kaya pinatay na namin. So, bali, simula alas 3 ng hapon, ang oras ngayon is alas 6 na. So, bali, mahigit 3 hours na yung mga almost 4 hours. Mahigit siya ng 3 hours. Bali, ito pa yung tira sa ating gasoline. Ito, yan. Medyo nabawasan siya ng konti, pero marami pang tira. Ayun, medyo marami pa. Napasiguro kaya nito hanggang mga alas 8 siguro kaya pa nito. Kaso pinatay na namin.
Matipid din naman siya sa gasolina kasi kapag kakaunting appliances sinaksak natin, kapag mahinang power lang, mahina rin yung kanyang ikot. Kapag nagsaksak tayo na mas malakas, lumalakas din yung ikot siya at doon kakain siya na mas malakas sa gasolina. So matipid din naman siya. Yun nga lang ay yung kanyang frequency mataas, tapos yung kanyang voltahe mababa, tapos unstable, tumataas bumababa. So next time siguro lalagyan ko na lang to ng ABR para gamit ko dun sa ibang appliances kasi hindi kasi okay yung unstable voltage, masisira yung mga charger. So ayun yung natin dito. Kung bibili ka nito, it's up to you. Pero yung masasabi ko dito ay hindi pa siya gaanong okay. Kasi kung bibili kayo doon na kayo sa mas magandang brand ng generator para hindi maaksaya. Kapag ito kasi hindi pa siya pwedeng gamitin sa ibang appliances. Kahit sa aircon hindi ito pwede. Sa rice cooker hindi pa rin, sa electric pan hindi pa rin. Pang charge lang talaga siya ng mga battery, ng power station, ng mga cellphone. So ganun.